Para sa mga tropa natin dyan na nakakaranas ng itong problema, itong nasa video is Aerox version 1 na ABS, keyless version. So mapapansin nyo mga sir, yung kanyang key indicator kahit na nakapatay na, nakailaw pa rin yung key indicator. Tapos kapag sinusubukan niya i-start, onting biga lang, namamatay na yung motor mga sir. Again, kahit patayin niya yung motor niya, nakailaw pa rin yung kanyang keyless indicator. Tapos minsan nagbi-blink-blink yung ABS. Ito naman, tropa natin si Kuya Nuki sa Baguio. Similar case, similar situation mga sir. Nakapatay yung motor, umiilaw yung key indicator. Ayun, nakita nyo, parang tumitibok-tibok na ganyan mga sir. Yan ay masusolusyonan natin in this video mga sir. Very basic lang. Meron kasi kayong kinabit dyan sa Aerox nyo na lumuluwang katagalan. Ito yun mga sir. Ito mga sir, sample na engine. Mapa NMAX V2 or Aerox version 1 na keyless mga sir. Naglalagay kayo ng mudguard sa likod. Yun yung tawag natin na tapaludo sa likod. Na hindi naman talaga part ng Aerox nyo or NMAX nyo. Tapos kinakabit nyo yung ground connection nyo. Diba may ground connection dyan na nakakabit. Dito nyo tinutornilyo yung mudguard na yon para maging fix. Katagalan, lumuluwang yung tornilyo na yon. Since ito nga yung ground or negative connection ng battery nyo, pati ng buong electronics ng motor nyo, lumuluwang to. Kasi nga, dun yung sinama yung mudguard nyo. Kumakalog yun, lumuluwang siya mga sir. Naglulus yung contact. So, ang solusyon mga sir, tanggalin nyo na lang yung mudguard nyo. Hayaan nyo na lang na bolt yun, tapos meron kayong ground connection. Pero kung gusto nyo talaga na may mudguard sa likod, higpitan nyo lang ng todo yun mga sir. Kaya lang nagbiblink yun kasi meron lang loose connection. So, that's it. Sana may natutunan today. Yes sir, basic lang. Huwag kayong magpagawa ng ECU, huwag kayong magpagawa ng harness. Ito lang yan.